pananaw ni Amelia inayos ko ang suot kong salamin sa aking mata habang tinititigan ang tambak na folder na nasa ibabaw ng aking lamesa. Agad kong hinilat ang aking noo nang makita ang sandamakmak na mga papeles na tila nag-aanyaya sa akin na magpanik. Sa pagkakaalala ko, natapos ko na ang mga gawain ko kahapon, kaya't nagtataka ako kung bakit marami na namang folder dito. Talaga bang trip akong mahirapan ng boss ko? Palagi na lang ganito. Hindi naman sa pagrereklamo, pero sa isang taon kong pagtatrabaho sa kumpanyang ito, palagi na lang tambak ang trabaho ko na kinakailangan ko pang mag-overtime para magawa ang lahat. Ngunit kinabukasan, ganun na naman ang madadatnan ko. Kung hindi lang malaki ang pasahod ni Sir Gavin sa akin, matagal na akong nag-resign. Minsan naiisip ko kung talagang napakahirap ng buhay ng isang sekretarya. Ang daming inaasahan sa akin, pero wala namang gaanong pagkilala sa mga sakripisyo ko. Good morning, Amelia. Bati ng isang boses sa aking likuran. Agad akong napalingon at nakita si Sir Gavin na nakangisi sa akin. Ang kanyang ngiti ay tila may dalang misteryo, na nagdudulot ng halo-halong kaba at pananabik sa akin. Good morning din po, Sir Gavin, mahina kong saad at bahagyang yumuko bilang paggalang. Kahit na matagal na akong sekretarya ni Sir Gavin, natatakot pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Kapag nakatingin siya sa akin, pakiramdam ko ay kakainin niya ako. May kung ano-anong emosyon ang nakapaloob sa mata ni Sir Gavin na hindi ko mapangalanan, mga damdaming tila naglalaban sa kanyang kalooban. Mabuti na lang at nakakaya ko pang salubungin ang kanyang mga mata kahit papaano. I want my black coffee, Amelia, saad ni Sir Gavin na may tono ng awtoridad. Tumango-tango ako at muling inayos ang salamin na nanguhulog sa aking ilong. Opo, sir, dadalhin ko na lang po sa loob ng opisina mo, sagot ko, na may bahid ng pangamba. Muli na namang ngumisi si Sir Gavin bago pumasok sa opisina nito. Nasa labas kasi ng opisina ni Sir Gavin ang table ko, at pumapasok lang ako sa loob kung may ipinag-uutos siya o kailangan ko siyang i-remind sa mga meetings niya. Napabuntong hininga ako bago pumasok sa loob ng pantry, nag-iisip kung paano ko maiiwasan ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Agad akong kumuha ng isang tasa at nagtimpla ng kape. Sinigurado kong tama ang sukat ng pagkakalagay ng kape at asukal dahil baka bagahan na naman ako ng apoy ni Sir Gavin kapag hindi niya nagustuhan ang timpla ko. Sa tuwing nagkakamali ako, parang may anino ng takot na umuusad sa akin. Nang matapos magtimpla, agad ko itong inihatid sa loob ng opisina ni Sir Gavin. Nakita ko siyang nakaupo sa kanyang swivel chair, abala sa pagbabasa ng mga papeles, tila walang pakialam sa mundo. Sir, ito na po ang inyong kape, saad ko at inilapag ang tasa sa kanyang table. Agad na inangat ni Sir Gavin ang kanyang ulo nang marinig ang aking boses. Bigla na naman siyang ngumisi at sumenyas na pumunta sa kanyang tabi kaya agad ko yung ginawa. Ngunit agad nanlaki ang aking mga mata nang bigla niyang hilahin ang aking bewang at pinaupo ako sa kanyang kandanggan. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok, at hindi ako makaimik, hindi ko nga alam kung bakit bigla niya na lang akong hinawakan sa bewang. Masarap ba itong kape mo, Amelia? Bulong ni Sir Gavin habang ang kanyang boses ay may halong pabulong na pang-aakit. Bahagyang din ilaan niya ang aking tenga, na nagbigay sa akin ng kakaibang kilig. Unti-unti na ring tumaas ang kanyang kamay mula sa aking bewang hanggang sa napunta sa ibaba ng aking dibdib, habang ang isa niyang kamay ay nakalagay sa aking mga binti at bumubuo ng maliliit na bilog. Ramdam ko ang kanyang hininga na tumatama sa aking batok, na siyang nagbibigay sa akin ng kakaibang sensasyon, isang halo ng takot at pananabik na hindi ko kayang ipaliwanag. Sir, nauutal kong wika, ang boses ko ay tila naguguluhan at puno ng kaba. Come on, baby, answer my question, bulong niya pa, na para bang may lihim na pang-akit sa kanyang tinig. Opo, sinigurado ko po na tama ang timpla ko, sagot ko, habang hinawakan ko ang kanyang kamay na nasa ilalim ng aking dibdib. Pinilit kong tanggalin ito, ngunit hinawakan niya lang ang aking kamay, na nagdulot sa akin ng labis na pag-aalala. Sir, ang kamay niyo po, sabi ko, na may halong pagdududa. What's wrong with my hands? Inosente niyang tanong, na tila hindi siya aware sa sitwasyon. Halos mapatili ako nang walang kahirap-hirap niya akong binuhat at pinaharap sa kanya. Mabilis kong napagmasdan ang nakangisi niyang mukha, at sa mga sandaling iyon, hindi ko may kaila na masyado talagang gwapo si Sir Gavin. Maraming kababaihan ang nagkakandara pa sa kanya, at isa na ako sa mga nahuhumaling. Sir, mali po itong ginagawa natin. Aalis na po ako, kaya't bitawan niyo na po ako, mahina akong saad, pilit na umaalis sa kanyang kandanggan, ngunit hawak niya ang aking bewang at ayaw akong pakawalan. No, stay still at may nabubuhay. Paus niyang wika, at bigla siyang sumubsob sa aking leeg. Napakunot ang aking noo nang may maramdaman akong matigas na bagay na nauupuan ko.
Gumalaw-galaw ako upang malaman kung anong nauupuan ko, ngunit bigla namang umungol si Sir Gavin. Baby, stop that, mas lalo mo siyang pinasasabik. Sir, huwag mo siyang galitin, pag-alit kong saad sa kanya, na tila naguguluhan sa mga nangyayari. Po, wala naman akong ginagalit, sir, at pwede na po ba akong tumayo? Feeling ko po kasi may nauupuan akong hayop, gumagalaw po siya, sir, reklamo ko't muling gumalaw, na nagdudulot ng higit pang tensyon sa pagitan namin. Galit na siya sa'yo, baby. You need to pay for what you did, sabi ni Sir Gavin habang nakatitig sa akin, ang mga mata niya ay puno ng misteryo at pagnanasa. Bahagya kong itinagilid ang aking ulo, naguguluhan sa kanyang sinasabi. Pero agad nanlaki ang aking mga mata nang bigla niyang kabijin ang aking batok at hinalikan ang aking labi. Nakapikit si Sir Gavin habang dinadama ang aking labi, ngunit ako'y mulat ang mata, hindi makapaniwala na hinahalikan ako ng boss ko. Ito ang unang halik ko, at hindi ko inaakala na si Sir Gavin pa ang makakakuha. Hindi ko alam kung ilang minutong naging halikan kami, ngunit habang tumatagal, unti-unti kong nasasabayan ang kanyang mga labi. Nalulunod ako sa kanyang halik, tulad ng in-imagine ko, matamis nga ang kanyang mga labi. Damn, baby, I really want to own you, but this is not the right time, aniya habang pinupunasan ang aking labi. Doon lang pumasok sa aking isipan ang nangyari sa amin, at tila bumalik ang aking ulirat. Agad akong napatayo, at mabuti na lang ay hindi niya nahawakan ang aking bewang, kaya malaya akong nakaalis sa kanyang kandanggan. Dumiretso ako sa aking table, hinawakan ang aking labi na kanina lang ay nakalapat sa labi ni Sir Gavin. Ramdam ko ang pag-init ng aking mukha dahil sa nangyari, at pigil na sigaw ang bumabalot sa aking isipan. Hindi ko alam kung anong nakain ni Sir Gavin at bigla na lang akong hinalikan. Sana lang ay huwag niya nang ulitin iyon, dahil hindi ko na alam kung anong gagawin ko kapag inulit niya pa akong halikan. Pananaw ni Gavin na pangisi ako habang nakahawak sa aking labi, pinagmamasdan si Amelia na palabas ng aking opisina. Noon ko pa gustong tikman ang kanyang labi, ngunit ngayon ko lang nagawa. Masyado kasi siyang maganda sa paningin ko, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko kahit pa itago niya ang sarili niya sa malakit makapal na salamin. Magsuot man siya ng mahahabang damit, hindi pa rin maitatanggi ang gandang taglay niya. Bulag na lang sigurong hindi makakakita ng totoong ganda ni Amelia, at iyon ang ikinakatakot ko. Paano kung maisipan niyang mag-ayos? Paano kung gayahin niya ang mga babaeng nakapaligid sa kanya na halos maghubad na ng damit para lang magpansin sa akin? I like Amelia. Unang kita ko pa lang sa kanya, gusto ko na agad siya, ngunit pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil ayokong matakot siya sa akin. Baka hindi na siya lumapit sa akin kapag sinabi ko sa kanya na gusto ko siya, at natatakot ako na baka agawin siya sa akin ng ibang lalaki kapag lumabas na ang tunay niyang ganda. Maswerte lang ako ngayon dahil wala pang nagkakagusto sa kanya bukod sa akin. Subukan lang nilang agawin sa akin si Amelia dahil talagang makapapatay ako. Napailing na lang ako dahil sa mga iniisip ko. Hindi ko naman papayagan na makawala pa sa akin si Amelia. Kahit hindi pa ako umaamin sa kanya, itinatak ko na sa sarili ko na akin na siya, at hindi na pwedeng magbago yon. Dapat lang niyang panagutan ang ginawa niya sa akin, dahil para niya akong Gina Yuma. Sir, may meeting po kayo, tinig ng isang babae. Inangat ko ang aking mukha at nakita ko si Amelia na inaayos ang kanyang salamin. Napangisi ako at pinatay ang computer. Inayos ko rin ang suit ko at agad na hinawakan ang kanyang kamay. Sir, pwede naman po tayong maglakad nang hindi mo hinahawakan ang aking kamay. Baka po kasi makita tayo ng mga empleyado nyo at husgahan na naman ako, bulong niya. What do you mean? Tanong ko at hinarap siya. Palagi po kasi nila akong sinasabihang malandi dahil akong sekretarya at personal assistant mo. Normal lang naman po na palagi mo akong kasama dahil parte yun ng trabaho ko, ngunit masyadong makikitid ang kanilang mga utak dahil binibigyan nila ng ibang kahulugan ang trabaho ko, mahaba niyang paliwanag. Agad na uminit ang aking ulo dahil sa sinabi ni Amelia. Hindi ko inaakala na kakaiba pala ang ugali ng iba kong empleyado. Maayos naman ang trato ko sa kanila, kaya wala silang karapatan na insultuhan si Amelia. Sinong nambubuli sa'yo rito sa kumpanya ko? Tanong ko. Sir, natatakot niyang tanong. Huwag mo nang ulitin sa akin ang tanong ko, Amelia. Narinig mo ako, kaya sumagot ka sa akin, naiinis kong sagot. Huwag na po sir, baka mas lalo lang gamulo kapag nalaman nila na nagsumbong ako sa inyo, na kayo ko niyang saad. Bamantong hininga ako bago hawakan ng kanyang baba at inangat ang mukha nito. Baby, walang pwedeng manakit sa'yo kahit na sino pa yan. Damn, kung alam ko lang na ganito palang nangyayari sa'yo, baka araw-araw akong nagtatanggal ng empleyado. Kung ayaw mong sabihin sa akin, ako na lang ang gagawa ng paraan para malaman ko.
Pagkatapos kong sabihin yun, pinatakan ko ng 2 beses na halik ang kanyang labi. Tulad ng una kong hinalikan siya, nakatulala lang siya sa akin na para bang ayaw niyang maniwala, kaya't mahina akong natawa, kahit ako'y nagugulat sa mga ginagawa ko. Pero hindi ko na talaga kayang pigilan. Let's go, malambing kong sabi at hinayla ang kanyang pulsuhan. Tumango naman siya at nagpatianod na sa akin. Habang nasa elevator kaming dalawa, unti-unting bumababa ang aking kamay. Napangiti na naman ako nang magkahugpong ang kamay naming dalawa. Wala akong narinig na reklamo, kaya't nasisiguro ko na ayos lang sa kanya na magkahawak kamay kami. Sir, bitawan niyo na po ang kamay ko, mahinang saad ni Amelia nang makarating kami sa harap ng conference room. Gusto kong yumangal ngunit tinanggal ko na rin ang kamay ko, baka tuluyan na siyang mailang sa akin. Tumagal ng halos 2 oras ang meeting, at wala akong ibang ginawa kung hindi ang titigan lang si Amelia. Masyado siyang cute sa ayos niya ngayon. Naka-ponytail ang buhok niya habang pilit niyang inaayos ang bangs niya. Namalayan ko na lang na tapos na pala ang meeting nang inayos na nila ang kanilang mga papeles at nagpaalam sa akin. Kami na lang dalawa ni Amelia ang naiwan dito, kaya napangisi ako. Tumayo si Amelia at humarap sa akin. Sir, tara na po. Marami pa po kayong mga papeles na pipirmahan. May mga aayusin din po akong files sa table ko. Mahinahon niyang wika. Ayoko, bulalas ko na parang bata. Po, pero kailangan na po nating bumalik sa opisina, sir. Hindi rin po kayo nakikinig kanina sa meeting. May problema po ba kayo ngayon? Tanong niya. Ikaw ang problema ko, Amelia, sagot ko at biglang hinayla ang kanyang bewang, kaya't napaupo siya sa aking kandanggan. Po, papaanong naging ako, sir? Wala naman po akong ginagawa sa inyo. Ikaw nga po itong may atraso sa akin. Kanina niyo pa ako hinihila, hindi naman ako manika. Tapos halik ka pa ng halik. Hindi naman po ako kasama sa mga babae niyo, sagot niya. Baby, kung alam mo lang, kasalanan mo ang lahat. Masyado kang maganda kaya't hindi ako makapag-focus sa meeting ko kanina, nakangisi kong sagot. Sir, gusto niyo bang samahan ko na kayong magpatingin ng salamin? Mukhang malabo na po kasi yung mata niyo. Hindi mo ba nakikita pangit ako kahit ano yung sinasabi mo na maganda ako, naiinis niyang tanong. Kahit anong tago mo, Ryan, sa mukha mo, para sa akin maganda ka pa rin. Why don't you try to pull out my eyes and use it nang makita mo kung gaano ako nagagandahan sa'yo, biro ko. Bolero ka pa sir, no. Hindi po yan tatalab sa akin, masungit niyang wika at inirapan ako. Aba, tumatapang ang baby ko ah. Nanghihiram na sa akin, tatawa-tawa kong sambit. Tigilan niyo na nga po ako, sir. Hindi naman po ako sanggol, aniya at umalis ng pagkakaupo sa akin. Tara na po, puro kalandian sa akin eh. Tambak pa ang trabaho natin. Napailing na lang ako dahil sa kanyang sinabi. May tinatago rin palang kasungitan ang baby ko, at imbes na makipagtalo, dumiretso na kaming dalawa sa opisina ko. Amelia's point of view hindi ko na talaga maintindihan ang boss ko. Simula nang halikan niya ako palagi niya na lang akong nilalandi. Mas nagiging maharap na ito sa akin at kadalasan hindi na nagagawang trabaho dahil palagi ako nitong ginugulo. Ayaw ko mang aminin ngunit naaapektuhan na ako sa ginagawa nito sa akin. Unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya dahil sa ginagawa niya sa akin. Sir, ano ba? Wala po ba kayong trabaho sa opisina niyo? Ginugulo mo na naman ako dito sa table ko. Hindi mo ba nakikita itong tambak na pinapagawa mo sa akin? Naiinis kong sabi dahil hindi ko na talaga matagalan ang kakulaitan niya. Baby, ilang beses ko bang dapat sabihin sa iyo na dapat ilipat mo na ang table mo sa loob ng mismong opisina ko para naman nakikita roon? Mas gaganahan akong magtrabaho kapag nakikita kita, pangulit niya. At ilang beses ko rin bang dapat sabihin sa inyo na tigilan nyo na ang kaitatawag sa akin ng baby dahil hindi naman ako sanggol. Isa pa, ayoko pong nasa loob ng opisina nyong ang table ko, sagot ko at ipinagpatuloy ang ginagawang pag-aayos sa mga papeles. Bakit? Ayaw mo ba akong makasama? Nakangusong tanong ni Sir Gavin. Magagalit ka po ba kapag sinabi kong oo? Sagot ko. What? So talagang ayaw mo nga akong makasama? Ang gwapo ko kaya, baby, saad ni Sir Gavin. Nilalandi mo po kasi ako, sir. Sa tingin mo po ba may matatapos tayong trabaho kung lalandiin mo lang ako buong maghapon? Sarkastiko kong tanong. Meron. Pwede tayong makabuo ng baby kung gusto mo. Maloko niyang sagot kaya naman sinaman ko siya ng tingin. Joke lang. O sige na, ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo. Marian, bukas pumunta ka sa kondo ko ah. Po, Sunday po bukas kaya't day off ko yun sir. Natataranta kong saad. Baby, ang dumi na kasi ng kondo ko kaya kailangan na ng linis, sagot niya't bigla akong iniwan. Naiinis kong binalingan ng tingin ang mga papeles na aking nasa harapan.
Ginagawa na naman ako palagi na lang talagang inaabala ni Sir Gavin ang pahinga ko, at hindi ko naman siya pwedeng tanggihan dahil pati day off ko binibigyan niya ng sahod. Kinabukasan ay maaga akong nagising upang dumiretso sa condo unit ni Sir Gavin. Malapit lang naman ang condo niya sa apartment na nirerentahan ko kaya't naglakad na lang ako. Agad akong nakapasok sa building dahil kilala na ako rito. May hawak din akong susi ng condo ni Sir Gavin kaya't hindi ko na kailangan pang kumatok. Nang makarating sa loob ng kondo ay nagsalang muna ako ng sinaing dahil paniguradong hindi pa rin siya gising. Nagsimula na rin akong mag-vacuum sa harapan. Habang may hawak na baso, ngumiti sa akin si Sir Gavin at umiinom ng tubig. Ang natirang tubig sa baso ay isinaboy nito sa sarili. Sir, nauutal kong wika. Why? What's wrong? Inosente nitong tanong sa akin. Magbihis ka nga po, sir. Alam mo namang darating ako rito ngayon sa kondo mo. Ngayon mo pa talaga naisip ang huwag magsuot ng kahit na anong damit, tilak ko. Tinakpan ko pareho ang mata ko. Rinig ko ang mahina niyang pagtawa. Gusto ko siyang batukan dahil nagawa niya pa talagang tumawa matapos kong makita ang kanyang alaga. Naramdaman ko na lang din ang biglang paghawak nito sa aking kamay at pilit iyong tinatanggal sa mata ko, ngunit mariin na nakapikit ang aking mga mata. Baby, come on. Makikita mo rin naman to sa future kaya't hindi mo na dapat takpan yang mata mo, utos nito sa akin. Sir, tigilan mo nga po ako. Umalis ka sa harapan ko at baka pisilin ko yang ahas mo. Maampas ko yang pagmumukha mo, sigaw ko. Ayaw mo ba talagang makita, baby, maloko nitong Saad. Natulos ako sa aking kinatatayuan nang mas lalo siyang lumapit sa akin, at naramdaman ko na lang na ikinikiskis niya ang ahas niya sa aking legs. Sir, ano ba? Puputulan ko na yang ahas mo, naiinis kong wika. Fine, galit ka naman agad sa akin, anya. At naramdaman ko na lang ang labi niya sa labi ko. Good morning kiss ko muna, baby. Nang maramdaman ko na wala na siya sa aking harap ay iminulat ko na ang aking mga mata. Dumiretso na lang ako sa kusina para magluto ng umagan niya. Habang nagluluto ng hotdog ay bigla ko na lang naramdaman ang mga brasong biglang pumulupot sa aking bewang. Baby, anong niluluto mo? Bulong nito sa akin. Hotdog, simpleng sagot ko. Bakit mo pa kailangang magluto ng hotdog kung meron naman akong hotdog? Ayaw mo bang tikman, biro niya? Gusto mo hubang iprito ko ang hotdog na sinasabi mo? Sarkastiko kong tanong. Ang brutal mo naman, bulong niya't hindi ko na lang pinansin. Gavin's point of view, natawa ako nang makitang naiinis na mukha ni Amelia. Halatang kanina pa ito naiinis sa akin at para bang gusto na akong sakalin. Gusto ko lang namang makita ang naiinis niyang mukha dahil sobrang cute niya. Gusto ko na nga siyang aibas at hindi ko maiwasan na magsabi ng mga pilyong bagay. Kasalanan naman niya yun masyado siyang maganda sa aking paningin kaya't nilalandi ko siya. Sir, hindi ka po mabubusog ng pagkain kung patuloy mo akong tititigan, saad niya sa akin. Tama ka, hindi nga ako mabubusog kung tititigan lang kita, pero ikaw mismo ang gusto kong kainin. Pwede ba, biro ko't itinaas baba ang kilay. Kailan ka pa naging cannibal? Tanong niya kaya't napanguso na lang ako. Kailan ka kaya kikiligin sa mga banat ko? Naiinis kong tanong. Kung banatan kaya kita riyan. Kumain ka na nga lang po, sir. Baka gutom lang yan kaya kung ano-ano nang sinasabi mo sa akin, saad niya. Ayaw mo bang nilalandi kita? Tanong ko. Ayoko, gusto na nga po kitang hampasin ng kawali kanina sagot nito. Amelia, sigaw ko. Birot totoo yun, sir. Hindi ko nga po alam kung bakit bigla ka na lang naging ganyan sa akin. Hindi mo naman nga po ako pinapansin noon at madalas sa Sanjiten, tapos ngayon bigla mo na lang akong nilalandi. Abay nakakapagtaka na po talaga yan, sir. Sa tingin ko kailangan ko nang tumawag ng albularyo dahil baka kung anong masamang espiritu ang sumapi sa iyo. Yun ay kung ayos lang naman po sa'yo, anya. Napailing na lang ako dahil sa sinabi ni Amelia. Hindi ko inaakala na may kadaldalan din pala siyang tinataglay. Akala ko tahimik lang siya ngunit ngayon unti-unti ko na siyang nakikilala. Kailangan ko lang pala siyang landiin para lumabas ang iba pa niyang ugali. Hindi ako sinapian ng kahit na anong espiritu, kung ano-ano na lang ang pumapasok dyan sa malikot mong isip. May sasabihin nga pala ako sa'yo, saad ko't biglang sumeryoso. Ano po yun, sir? Tataasan mo po ba ang sahod ko? Biro niya. Gusto mo ba? Tanong ko pabalik. Joke lang yun, sir. Ang taas na nga po ng sahod ko ayos na sa akin yun, sagot niya. Natanggal ko na sa trabaho ang mga taong nambubuli sa'yo, bulalas ko. What? Ba't mo yun ginawa? Sir, naguguluhan niyang tanong. Baby, they bullied you. What do you expect me to do? Pabayaan na lang sila sa ginagawa nila. No, hindi ako makapapayag sa ganun, mariin kong sambit. Pero hindi naman na sila kailangang tanggalin pa.
Pwede naman na parusahan mo na lang sila, mahina niyang wika. Hindi pwede sa akin ng ganun, baby. Dapat lang magbayad sila sa ginawa nila sa'yo. Huwag ka nang kumontra pa, sagot ko. Kita ko ang lungkot sa kanyang mata pero nakapagdesisyon na ako. Tama lang ang ginawa ko, ayoko naman na mahirapan pa siya dahil lang sa mga taong mapanghusga. Oh, sige na nga. Kung iyan ang desisyon mo, tatanggapin ko, anya at kumagit na sa hotdog. Tumayo ako't lumapit sa kanya, kumagit din ako sa dulo ng hotdog na kinakain niya. Kita ko ang paglaki ng mga mata ni Amelia habang dahan-dahan kong kinakain ang hotdog hanggang sa tuluyan ng lamapat ang aming mga labi. Anong brand ng hotdog na ito? Masarap naman, pero may mas masarap na hotdog pa kaysa rito. Gusto mo bang tikman, baby? Pilyo kong tanong. Sir Gavin, sigaw niya. Tumawa ako't ipinagpatuloy na ang pagkain. Hindi ko na nga lang pinansin ang pag-angal niya at baka lalo kung hindi mapigilan ang sarili ko, bumagsak pa kami pareho sa kama. Amelia's point of view, hindi ko na talaga kayang ginagawang panlalandi sa akin ni Sir Gavin kaya't nang matapos akong maglinis ng kanyang kondo ay agad na akong umalis. Pinipigilan niya pa ako ngunit nagpumilit na akong umuwi. Ayoko nang makasama siya at baka hindi ko na rin mapigilan ang sarili, mapatulan ko pa ang panlalandi niya sa akin. Bes, mabuti naman at narito ka na. Alam mo bang kanina pa kitang hinihintay? Saan ka ba galing at mukhang pagod ka? Kumunat ang aking noo nang makita si Sarah na nasa harap ng aking apartment. Lumapit din siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Teka nga muna, Sarah. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ko. Grabe ka naman magtanong, parang ayaw mo naman ako rito. Di mo ba ako na-miss, malambing nitong Saad at yamakap pa sa aking braso. Pigilan mo nga ako, Sarah, naiinis kong Saad at binuksan ang pintuan. Umupo ako sa isang bangko at agad namang tumabi sa akin si Sarah. Mag-bar tayo, Amelia, yaya nito sa akin. Ayoko, agaran kong tanggi. Sige na, bes, minsan na nga lang tayo magbabonding at mula nang maging magkaibigan tayong dalawa, bilang lang sa daliri ang bonding natin. Pumayag ka nang mag-bar tayo, pangungulit ni Sarah. Hindi ba pwedeng dito na lang tayo mag-bonding, Sarah? Ano ba kasing makukuha mo kung sa bar ka magpupunta? Tanong ko. Boring dito, bes. So sa bar pwede tayong makakilala ng maraming kaibigan. Malay mo sa bar mo pa pala makita ang lalaking magpapatibok ng malamig mong puso, pagpapaliwanag ni Sarah. Kadiri ka naman, Sarah. Hindi mo ba nakikita ang itsura ko? Kapag pumunta tayo sa bar ay walang makikipagbigyan sa akin dahil sa itsura ko, pagdadahilan ko. Ako nang bahala, bibigyan kita ng matinding makeover, tipong lahat ng lalaki mapapatingin sa'yo kapag dumaan ka, sabi niya. Bahala ka nga riyan, Sarah, sambit ko. Pumapayag ka na ba? Tanong niya at nagpapapi pa talaga sa akin. Oo na, Sarah, tigilan mo na rin yung kaganyan mo. Mukha kang asong napabayan, pangasar ko. Amelia, sigaw niya. Tumawa na lang ako bago pumasok sa loob ng kwarto. Nagbath lang muna ako at nang matapos ay nagulat ako nang makita si Sarah na siyang nakaupo sa aking kama habang pinagmamasdan. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Dapat sa sala mo na lang ako hinintay, sabi ko habang nagpupunas ng buhok. Ayoko, alam ko na ang isusuot mo kaya ngayon palang uunahan na kita. Ito ang isusuot mo, bes, anya at itinaas ang isang red tube dress na nasa kama. Ano? Hindi ko susuotin yan, Sarah. Hindi mo ba nakikita? Konting tuwad ko lang dyan makikita na kaagad ang hindi dapat makita. Ipasuot mo sa akin ang lahat pero huwag lang ang klase ng ganyang damit, reklamo ko. Hindi dapat ito ang gamitin mong dress. Kasi ito lang ang dala ko. Alam ko kasi kung anong klaseng damit ang meron ka. Puro na lang jeans at shirts kaya itong dinala ko ang susuotin mo, pagpupumilit ni Sarah. Wala naman kasing mali sa mga damit ko, sadyang ayaw niya lang sa fashion ko, kaya imbes na magtalo pa ay sinuot ko na lang ang dala niyang dress para sa akin. Alam ko naman kasi na hindi niya ako titigilan hanggat hindi ko isinusuot ang kanyang gusto. Ni minsan hindi pa ako nanalo kay Sarah. Oh my gosh, sobra namang sexy mo, bes. Ba't ganyan ka? Nakakainis man aminin, pero mas sexy ka talaga kaysa sa akin. Sadyang ayaw mo lang ilabas. Pumarito ka na't lalagyan kita ng makeup. Anya nang makita akong lumabas mula sa CR. Ano ba't kailangan pa ng makeup? Di ba pwedeng ganito na lang ako? Naiinis kong tanong. Gaga, syempre kailangan yun. Paano ka makakabingwit ng mayaman kung wala kang makeup? Mata rin niyang sagot. Napakamot na lang ako sa aking pisngi bago nilapitan si Sarah. Inumpisahan niya ang paglalagay sa akin ng makeup. Kanina niya pa rin ako pinupuri at pinababayaan ko na lang siya. Bakit kailangan mo pang tanggalin ang salamin ko? Hindi ako makakakita niyan, reklamo ko nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa aking salamin. Huwag kang mag-alala, bes.
May dala naman akong contact lens at huwag ka nang tumanggi dahil alam ko kung anong grado ng mata mo, sagot ni Sara at tuluyan nang tinanggal ang suot kong salamin. Tulad nga ng kanyang balak ay nilagyan niya ako ng contact lens. Nung una naluluha pa ako dahil hindi naman ako sanay na magsuot ng ganun, ngunit nang tuluyan ng may lagay ni Sara ay ayos na rin naman. Grabe ka na talaga, Bes. Sabi ko na nga ba't kailangan mo lang ng makeover para lumabas ang totoo mong ganda. Nakakainggit ang beauty mo. Kung lalaki lang ako, malamang niligawan na kaagad kita, sabi ni Sara nang matapos akong ayusan. Ewan ko sa'yo, Sara. Umalis na nga tayo para mabilis tayong makauwi, bulalas ko. Agad namang hinayla ni Sara ang aking braso at isinakay sa kanyang kotse. Saglit lang ang naging biyahe namin papunta sa bar at ang unang bumungad sa akin ay ang maingay na paligid. Nakakahilo rin ang mga ilaw at halos mandiri ako nang makita ang mga taong naghahalikan sa isang sulok. Kulang na nga lang ay magdugyugan na sila doon. Mag-enjoy tayo ngayong gabi, sigaw ni Sara at nagsimula ng sumayaw. Sara, umuwi ka agad tayo paalala ko. Kara-rating pa nga lang natin, uwi na kaagad ang nasa isip mo, Amelia. Come on, enjoy muna tayong dalawa. Uminom ka lang at ako nang magbabayad. Napailing na lang ako dahil sa kanyang sinabi. Mukha na kaagad siyang lasing dahil sa kanyang ginagawa. Nagpa siya akong umupo muna sa isang table at nag-order ng drinks. Sa totoo lang, gusto ko na kaagad umuwi. Hindi kasi ako sanay sa ganitong klase ng lugar. First time ko ito to be exact at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag nalasing ako. Panigurado naman kasi na hindi kami uuwi ni Sara hanggat hindi pa siya nalalasing. Kilala ko na ang kaibigan ko, mataas ang alcohol tolerance kaya't malamang baka matagalan pa kami sa pag-uwi. May trabaho pa man din ako bukas. Nagmamasid lang ako sa buong paligid hanggang sa hindi ko alam na napaparami na pala ang aking inom. Naramdaman ko na lang na medyo nahihilo na ako. Tumayo na ako at naglakad. Gusto kong umihi at ayain nang umuwi si Sara, ngunit hindi ko naman siya makita. Nasaan ba yung CR ng bar na ito? Ba't di ko makita? Hindi na ako lasing, kung saan. Napangiti ako nang makakita ng isang pinto. Nanlalabo ang aking paningin. Kahit hindi ko alam kung tama pa ba itong napasukan kong pinto. Ang importante ay makaihi na ako. Success, sigaw ko nang matapos. Dumiretso ako sa harap ng salamin at natawa. Ang ganda ko naman ngayon, tumatawa kong saad. Yeah, you're right, baby. Sobrang ganda mo nga ngayong gabi kaya halos lahat ng lalaki kanina na tumitingin sa'yo gusto ko nang patayin, dammit. Sino ba kasing nagbihis sa'yo ng ganyan? Boses yun sa aking likuran at nang lumingon ako sa likod ay pinaningkitan ko ng mata ang nagsalita. Sino ka ba't nandito ka sa CR ng mga babae? Siguro bakla ka no, natatawa kong saad at hinawakan ang kanyang mukha. I'm not gay, baby. Gusto mo bang patunayan ko yan sa'yo? Tanong niya at biglang pinulupot ang braso sa aking bewang. Hindi ka bakla, tanong ko at hindi ko alam kung ano bang sumapi sa akin dahil bigla ko nalang dinakma ang alaga ng lalaking nasa aking harapan. Ang laki naman ito, tumatawa kong saad. Damn, why did you do that, baby? Ginalit mo lang ang alaga ko, kailangan mong magbayad, at bigla na lang akong sinunggaban ng halik. Gusto kong manlaban sa kanya ngunit hindi ko magawa. Masyadong masarap ang kanyang mga halik dahil unti-unti ko na iyong nagugustuhan. Hanggang sa hindi ko na nasundan ang nangyari. Namalayan ko na lang na nasa isang kwarto na kami at may ginagawang milagro. Nasa ibabaw ko na siya habang pinagsasawaan ang aking dibdib, habang ako naman ay nasasarapan. Naibigay ko sa kanya ang matagal ko nang iniingat-ingatan. Gavin's point of view, nakangiti ako habang hinahaplos ang mukha ni Amelia. Hindi ko inakala na makukuha ko na siya. Masyado kasi siyang kaakit-akit ngayon, halos 5 lalaki nga ang nasuntok ko kagabi dahil pinagtitinginan nila si Amelia ko. Masyado siyang maganda at idagdag pa ang nakakaakit niyang suot. Ako lang ang dapat na makakakita sa kanyang katawan. Buti na lang din at naisipan kong pumunta sa bar kagabi, baka kung sino pang kanyang kung sino man ang nag-aya sa kanya sa bar ay gusto kong pasalamatan dahil nakuha ko na si Amelia, at ngayon na may nangyari na sa aming dalawa, hindi ako makapapayag na mawala pa siya sa mga bisig ko. Ang tagal ko nang naghintay sa kanya, ungol ni Amelia. Pinatakan ko ng halik si Amelia at isinuksok ang aking mukha sa kanyang leeg bago siya niyakap ng mahigpit. Nagpanggap akong tulog, at ilang sandali pa, naramdaman kong nagising na siya. Pasado 10:00 na rin kasi ng umaga at hindi na nga kami nakapasok sa trabaho dahil parehas kaming pagod. Gosh, ano ba itong ginawa mo, Amelia? Bakit mo isinuko ang iyong sarili at worst, sa boss mo pa, pagalit niyang saad sa sarili? Sinubukan niyang tanggalin ang aking kamay sa kanyang bewang ngunit mas lalo ko lang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Ayaw ko siyang iwan dito matapos ng may nangyari sa amin. Ang bigat naman ng kamay. Good morning, Sir Gavin, nahihiya niyang saad.
Huwag mong kagatin ang labi mo, baby, baka akong kumagit niyan, babala ko. Sir, I am really sorry for what happened last night. Hindi ko alam kung ano bang ginawa ko. Nalasing lang ako kagabi kaya't hindi ko sinasadya ang nangyari. Sana po walang makaalam ng nangyari sa atin, at sana rin, kalimutan na lang natin ang nangyari. Alam ko na nandidiri ka sa akin kasi sino ba naman ako? Isa lang akong manang tapos nakipagtalik ka pa sa isang katulad ko. Please, sir, kalimutan na lang po natin ang nangyari, pagmamakaawa niya. No, sigaw ko. Last night was the best night ever, at gusto mong kalimutan ang nangyari sa atin. Hindi ako makapapayag sa gusto mo, Amelia. You don't have to worry dahil pananagutan naman kita, hindi kita tatakbuhan, saad ko. Pero wala naman pong mabubuo na sanggol sa tiyan ko. Hindi ba nagsuot ka naman po ng kondom? Hindi ba, Aniya? Ngunit ngumisi lang ako at pinatakan siya ng halik sa labi. As far as I know, wala akong suot na kondom kagabi nang may nangyari sa atin, saad ko. E di iinom na lang ako ng pills, pagdadahilan niya. No, hindi ka pwedeng uminom ng pills. Nagpapakahirap na lumangoy ang mga cells ko papunta sa egg cell mo tapos kokontrahin mo lang sila. Hindi ako makapapayag sa gusto mong mangyari, Amelia, kaya't sa ayaw at sa gusto mo, titira ka na kasama ako, paliwanag ko. Ngumisi ako nang makita ang gulat niyang reaksyon. Isang beses ko pa siyang hinalikan at tumayo na ako para pulutin ang mga damit naming nagkalat sa sahig. Nakita ko na tinaklob niya ng kanyang kamay ang kanyang mga mata kaya't napatawa na lang ako. Come on, baby, don't be shy. Nakita mo na ito kagabi. Hinawakan mo pa nga tudyo ko. Sir Gavin, sigaw niya. Sinuot ko ang aking boxers at pinaibabawan siya. Sinubukan niya akong itulak ngunit mas malakas ako sa kanya. Mula ngayon, Gavin na lang itatawag mo sa akin. Maliwanag ba? Tanong ko. Unti-unti siyang tumango at nag-iwas ng tingin sa akin. Naiintindihan ko naman kung naiilang pa siya sa akin ngayon, pero hindi magtatagal ay mawawala na rin ang ilang niya sa akin. Magiging mag-asawa na rin kami sa hinaharap kaya't masasanay na rin siya sa akin. What do you want for breakfast? Tanong ko. Ayokong kumain, hindi naman ako nagugutom, tanggi niya, ngunit agad na napapikit nang biglang tumunog ang kanyang tiyan kaya't mahina akong napatawa. Talaga ba, baby? Bakit iba yatang sinasabi ng tiyan mo? Tanong ko. Ayokong kumain dito, iuwi mo na lang ako sa apartment ko, Aniya. Fine, pero sisibayan pa rin kitang kumain, wika ko't bumangon na. Nagsimula akong magbihis habang siya naman ay hindi makatingin sa akin. Kinuha ko na ang kanyang mga damit at ako na mismo ang nagbihis sa kanya. Nahihiya pa nga siya, ngunit wala siyang nagawa nang magsimula na akong isuot sa kanya. Nang matapos kaming magbihis ay agad kaming dumiretso sa kanyang apartment. Gavin, wala ka bang trabaho ngayon? Baka kailangan ka na sa kumpanya, susunod na lang ako sa iyo roon pagkatapos kong kumain at magayos, Aniya. Baby, ayaw mo ba akong makasama? Pansin ko na kanina mo pa ako iniiwasan, halos ayaw mo nga akong sabayan na maglakad kanina, inis kong saad. Hindi naman sa ganun, mali po kasi ito. Boss kita't empleyado mo lang ako, pagdadahilan niya. That's it, I am your boss kaya lahat ng gusto ko dapat mong sundin. Naiintindihan mo ba? Seryoso kong tanong. Ayokong maging mahigpit sa kanya pero kung lalayo siya sa akin ay talagang gagamit ako ng dahas. O sige na nga, masyado kang mapilit. Pumasok ka na bago pa may makakilala sa iyo sa labas. Masyado pa namang ma-issue yung mga kapitbahay ko, Aniya kaya't napangiti na lang ako. Hindi muna tayo papasok sa trabaho ngayon dahil ililipat natin ang mga gamit mo sa kondo ko. Sinisimulan ko pa lang ang pagpapatayo ng bahay kaya sa kondo muna tayo titira, wika ko habang nakaupo sa bangko habang siya naman ay nagluluto ng aming agahan. Amelia's point of view. Saglit akong natigilan dahil sa sinabi ni Gavin, ngunit pagkaraan ay tumango na lang din. Wala naman kasi akong laban pagdating sa kanya. Tulad nga ng sinabi niya, ay boss ko siya kaya dapat lang nasundin ko siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Kung hindi lang kasi ako nalasing kagabi, baka hindi ganito ang kalagayan ko ngayon. Kung sakasakaling may mabuo ay ayoko rin naman na hindi buo ang pamilya na kalalakihan ng magiging anak ko. Sinabi ko na rin sa kanya na magpipils naman kilala ko si Gavin nakakatakot siyang magalit kaya't wala akong laban sa kanya kapag nagalit siya. Papaano kapag hindi naman ako nabuntis? Tanong ko. Baby, sinisiguro ko sa'yo na mabubuntis ka. Nilahat ko kaya, pero kapag wala naman, uulitin natin, maloko niyang sagot. Napahawak ako sa aking noo dahil sa kanyang sinabi. Ano ba naman kasi ang ginawa ko kagabi? Bakit kasi nauwi kami sa? Kasalanan talaga to ni Liz. Lumipas ang maraming araw at tuluyan na nga akong tumira sa kondo ni Gavin. Sweet siya sa akin at masasabi kong talagang nagbago ang buhay ko nang makasama ko siya sa iisang bubong.
Kung noon sarili ko lang ang iniisip ko, ngayon ay kasama na rin si Gavin. Halos ayaw niya nang humiwalay sa akin. Baby, ang ganda mo talaga pero bakit kailangan mong tanggalin ang salamin mo? Paano kung magustuhan ka rin ng mga lalaking empleyado ko ano? Marami na akong magiging kagas sa'yo no? Hindi ako makakapapayag dahil sa akin ka lang. Hindi ka pwedeng maaga sa akin ng iba. Magpapakasal na kaya tayo, pangungulit niya. Napahirap ako dahil sa sinabi ni Gavin. Tinanggal ko lang naman ang salamin ko at sinuot ang contact lens na bigay sa akin ni Liza. Nanood lang ako sa internet kung paano magsuot kaya't alam ko. Mabuti na lang at madali akong natuto. Pero itong si Gavin ay kung ano-ano na kaagad ang nasabi. Minsan nga ay ayaw niya na akong palabasin ang kondo niya. Pakiramdam ko tuloy kinokontrol niya na ang buhay ko at ayoko ng ganun. Kung patuloy siyang magiging ganito sa akin, hindi ako magdadalawang isip na iwan siya. Gavin, ano ba? Naghubad lang naman ako ng salamin ko, naiinis kong saad. Ikaw ang huhuberin ko kapag hindi salamin ang sinuot mo ngayon. And what is this? You're wearing a skirt, giit niya't hinayla pababa ang pencil cut skirt na suot ko. Masama na bang baguhin ang fashion ko? Gusto ko nga kasing magsuot ng ganito ngayon. Sayang naman ang pagbili ko rito kung hindi ko naman gagamitin, sagot ko't sumimangot. Medyo nahihilig na kasi akong mag-online shopping. Ewan ko ba nitong mga nakaraang araw? Hindi ko na maintindihan ang mga pagbabagong nangyayari sa aking katawan. Madalas kong ang masigawan si Gavin. Mabuti na lang at mahaba ang pasensya niya sa akin. Gusto ko na rin na may palagi akong kinakain. Baby, pwede ka namang magsuot ng mga ganito pero dapat ako lang ang nakakakita. Pagtitinginan ka na naman ng mga lalaki sa kumpanya aniya. Hayaan mo na nga lang sila, bulalas ko. Nagpowder lang ako at nagpahid ng lipstick ngunit agad akong nagulat nang iharap ni Gavin ang aking mukha sa kanya. Mapusok niya akong hinahalikan at hindi ko naman mapigilan ang aking sarili dahil sinasagot ko ang bawat halik niya. Baby, papayagan kitang magsuot ng pesting skirt na yan at ang contact lens pero hindi pwedeng lipstick, aniya. Napasimangot na lang ako dahil sa kanyang sinabi. Binura niya ang lipstick na pinahid ko kaya napunta sa labi niya. Kumuha na lang ako ng tissue at pinunasan ang kanyang labi. Minsan na nga lang ako magsuot ng lipstick tinanggal mo pa. Ang sama mo, hinarang ko. Huwag ka na magalit sa akin. Bibilhan na lang kita ng watermelon, aniya kaya napangiti na lang ako. Noong isang araw pa kasi ako naghahanap ng watermelon pero wala naman sa ref. Nang prutas na yun, nahihiya akong magsabi kay Gavin dahil baka isipin niya na kung ano-ano na lang ang hinihingi ko. Paano mo nalaman na gusto ko ng watermelon? Tanong ko. Kagabi habang tulog ka, bukang bibig mo ang watermelon baby. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa akin, ibibigay ko naman kaagad sa'yo, saad niya. Talaga? Ibibili mo ako, excited kong tanong. Of course, masaya niyang sagot. Gavin, gusto ko ng pinya pero walang matatapos sopas na luto ng mga taga-kabilang unit, sagot ko. What? Pinya na walang mata at sopas na luto ng kabilang unit? Are you insane, baby? Nahihiwagaan niyang tanong. Hindi ko alam ngunit kusang tumulo ang mga luha ko. Halata kasi na ayaw niya akong pagbigyan kaya ganyan ang sinasabi niya sa akin. Bakit ayaw mo ba? Akala ko ba sabihin ko lang sa lahat ng gusto kong kainin? Bakit ngayon ganyan ang mukha mo? Siguro ay hindi mo ako susundin ano? I hate you, Gavin, sigaw ko. Oh hell, come on, baby calm down. Ibibigay ko sa'yo, but for now, kailangan na muna nating pumunta sa kumpanya. Baka matambakan na naman tayo ng trabaho, aniya kaya agad akong napangiti. Yehehey, thank you so much, Gwyn, sigaw ko't hinalikan siya sa kanyang pisngi. Kita ko ang pagpula ng kanyang mukha dahil sa aking ginawa, ngunit wala akong pakialam. Masaya ako dahil makakain ko na rin ng mga pagkain na matagal ko nang inaasam-asam. Matagal na segundo bago tuluyang nakabawi si Gavin. Agad niya na akong hinayla at dumiretso kami sa kumpanya. Pinagtitinginan kami ng mga empleyado. First time kasi nila akong makita na walang suot na salamin at idagdag mo pa na nakahawak ako sa braso ni Gavin. Alam kong naguguluhan sila sa ginawa ko. Maging ako rin naman. Kung noon ay halos 2 metro ang layo ko kay Gavin kapag naglalakad kami, ngayon naman ay para akong isang linta na nakahawak sa kanyang braso kung makakapit. Hindi ko na talaga alam kung ano bang nangyayari sa akin. Gavin's point of view damn. Hindi ko na alam kung saan ko hahanapin ang mga gustong kainin ni Amelia. Yung watermelon at sopas na luto ng kabilang unit magagawan ko pa ng paraan, pero yung pinya na walang mata. Hindi ko alam kung saan yun hahanapin. Baka patay na ako. Pero hindi ko pa rin alam kung saan makakahanap ng ganon. Iniwan ko muna siya sa opisina ko at naghanap ng mga pinapahanap niya. Good luck na lang talaga sa akin.
Halos nalibot ko na ang buong supermarket ngunit wala pa rin akong nahahanap na pinyang walang mata. Nakabili na rin ako ng watermelon at mga sangkap sa sopas, pinya na walang mata na lang talaga ang kulang. Tinatawanan pa nga ako ng ibang tindera na napagtatanungan ko kaya sa huli sumuko na lang ako. Dumiretso sa kondo, bumili na lang ako ng isang buong pinya at ako na lang ang magtatanggal ng mata. This is really hard. Ano ba kasing nangyayari sa baby ko? Gavin, what are you doing here? Tanong sa akin ni Mark. He's my friend at siya rin ang katabi ng kondo ko. Pare, can you cook sopas for me? Tanong ko. What? Are you kidding me, Gavin? Alam mong kaway kong kusina kaya't imposible ang hinihiling mo sa akin. Hilingin mo na ang lahat pero huwag lang ang pagluluto, aniya. Please Mark, pwede naman tayong manood sa internet para matuto tayong magluto, pagmamakaawa ko. Ano bang nangyayari sa iyo, Gavin? Ba't kailangan na paglutuin mo ako ng sopas? Pumasok ka na nga lang, naiinis na saad ni Mark at niluwagan ang pinto. Thanks men, nakangiti kong bulalas. Agad na akong pumasok at dumiretso sa kanyang kusina. Inilabas ko ang lahat ng sangkap at nagsimulang maghiwa ng mga gulay. Kinumpleto ko na talaga ang sangkap para hindi na ako magpabalik-balik sa supermarket. Gusto ko na rin kasing kaagad bumalik kay Amelia dahil nami-miss ko na siya. Ilang oras pa lang kaming nagkakahiwalay, pero miss ko na kaagad siya. Iba na talagang tama ako sa kanya. Seriously Gavin, ano ba kasing nangyayari sa'yo at bakit bigla mo na lang akong gustong magluto ng sopas? As far as I know, may personal chef ka naman, reklamo ni Mark. Pinalayas ko na, simpleng sagot ko habang nagbabalat ng carrots. What? Bakit mo naman pinalayas? Taka niyang tanong. Siyempre nandyan na si Amelia siya nang nagluluto ng pagkain ko kahit bakit pa ako maghahir ng personal chef. Luto lang ng mahal ko okay na ako kahit siya na nga lang ang kainin ko busog na ako, banat ko. Holy cow, nagsasama na kayo ni Amelia, gulat niyang tanong at tumulong na rin sa akin. Yes medyo matagal na rin, simpleng sagot ko nagkukwentuhan kaming dalawa habang nanunood sa internet kung paano magluto ng sopas pareho kaming walang alam kaya sana lang magustuhan ni Amelia ang kinalabasan ng luto ni Mark ito kasi ang gusto ni Amelia kailangan na sipon lang ang magluto kaya't pinabayaan ko na lang siya habang ako naman nagve-video para may evidence ako mamaya kay Amelia ako rin ang nagsasabi ng mga next step sana lang magustuhan ta ng babae mo. Gavin muntik na nating masunog yung kusina ko at first time ko talagang magluto, aniya habang nagpupunas ng kamay. Sana nga pagsang-ayon ko ano ba kasing trip ni Amelia at bakit kailangan na ako pang magluto ng sopas sa gusto niya natato ang tanong ni Mark. I don't know either kanina watermelon lang naman ang gusto niya tapos nagsabi ako na kung ano pang gusto niyang kainin basta magsasabi lang siya sa akin. Humiling ba naman siya ng pinya na walang matatapos sopas na luto ng kabilang unit? Sagot ko, wait, is your woman pregnant? Tanong ni Mark. Bigla akong natigilan dahil sa kanyang sinabi. Bakit nga ba hindi pumasok sa isip ko na baka buntis na si Amelia? I mean, palagi siyang nagsusuka sa umaga tapos tinatamad pa siyang bumangon. Palagi rin siyang naiinis sa akin, at itong mga pagkain na hiling niya sa akin, hindi ko alam pagtanggi ko. Men, siguro dapat na kayong magpatingin, malay mo may baby na pala sa tiyan ni Amelia tapos wala pa kayong alam. Congrats na kaagad sa'yo, Gavin. Ninong ako saad ni Mark. Sure, thank you so much. Mark, nakangiti kong saad habang inilalagay ang sopas sa isang baunan. Nababatan at natanggalan ko na rin ng matang pinya kaya dali-dali na akong umalis sa condo unit ni Mark. Masaya ako habang nagmamaneho papunta sa kumpanya ko ngunit hindi ko inaasahan na maaksidente pala ako. May malaking truck akong kasalubong at bigla na lang akong sinagasaan. Umikot ang aking kotse at sobrang sakit ng aking katawan. Naramdaman ko ang mga bakal at bubog na biglang bumaon sa aking katawan. Amelia, huling bulong ko bago mawala ng malay. Amelia's point of view, ilang oras na rin nang umalis si Gavin. Pinapahanap ko siya ng mga pagkain na gusto kong bilhin at halos wala na akong magawa rito sa kumpanya. Magmula kasi nang magsama kami ni Gavin ay kakaunti na ang trabahong binibigay niya sa akin. Nasaan na kaya si Gavin? Bakit parang ang tagal naman yata niya? Nag-aalala kong tanong. Pabalik-balik na ako sa paglalakad at kinakabahan na rin ako hanggang sa bigla na lang tumunog ang aking cellphone. Number lang yun at hindi ko sana sasagutin, ngunit Mark ulit na tumatawag sa akin. Hello, mahina akong wika habang nakatapat ang cellphone sa tenga. Are you Miss Mia Santos? Tanong ng isang babae. Yes po. Bakit po? Tanong kong pabalik. Nasa ospital po ngayon si Mr. Gavin Magnus. Naaksidente po siya at kayo lang po ang number na nasa emergency call niya, sagot ng babae. Bigla na lang tumulo ang aking luha dahil sa sinabi ng babae. Ang nasa isip ko lang ay naaksidente si Gavin at kailangan niya ng tulong ko. Wala na akong sinayang na oras at dali-dali na akong bumaba.
Pinagtitinginan pa nga ako ng ibang empleyado pero wala akong pakialam sa kanila. Ang importante makita ko na si Gavin. Agad akong nakapunta sa ospital na sinabi sa akin ng babae. Naabutan ko sa emergency room ang babaeng tumawag sa akin. Hi, ikaw ba si Amelia? Tanong ng babae sa akin. Ako nga po, magalang kong sagot. Maywan nakita. Amelia, kailangan ko na kasing umuwi. Kanina pa rin ako hinihintay ng pamilya ko eh. Hinintay lang kitang dumating bago ako umalis. Inooperahan na sa loob si Mr. Gavin, sabi niya. Ganun po ba? Maraming salamat po sa pagtawag sa akin ha, saad ko't bahagyang yumuko. Walang anuman, Amelia, anya at umalis na. Ako naman ay hindi na mapakali, palakad-lakad ako sa labas ng emergency room. Hindi ko alam kung paano siya na-aksidente pero sinisisi ko ang sarili ko ngayon. Sana hindi na lang ako nagpabili sa kanya ng mga pagkain na gusto kong kainin, di sana ayos lang siya, sana masaya siya ngayon. Pero huli na ang lahat. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay magdasal na sana maging maayos ang operasyon ni Gavin. Tumagal ng 3 oras ang paghihintay ko sa labas at pagkaraan ay lumabas ang doktor. Dali-dali na akong tumayo sa bangko at lumapit sa doktor. Dok, kamusta na po si Gavin? Ayos lang po ba siya? Majay gising na po ba siya? Sunod-sunod kong tanong. And you are, naguguluhang tanong ng doktor. Ako po si Mia Santos, girlfriend ni Gavin, pagpapakilala ko kahit wala naman kaming relasyon ni Gavin. Ganun ba? Well, the operation was successful pero hindi namin alam kung kailan majay gising si Mr. Magnus. Masyadong na-damage ng husto ang kanyang katawan at naapektuhan pa ang kanyang ulo. Maaaring magkaroon siya ng amnesia dahil sa injury ang natamo niya sa kanyang ulo. You should prepare, Miss Flores. But anyway, ililipat na namin siya sa isang kwarto. Please excuse me, sagot ng doktor at biglang umalis. Pakiramdam ko'y tinakasan ako ng lakas dahil sa sinabi ng doktor. Masaya ako nang malaman na ayos na ang kalagayan nito ngunit ang hindi ko matanggap ay baka hindi ako makilala ni Gavin. Ngayon pa na mahal ko na siya. Tama, ngayon ko lang napagtanto ang nararamdaman ko kay Gavin. Kung gugustuhin ko naman talaga, pwede na akong umalis sa tabi niya noon pa man. Pwede kong tanggihan ang mga gusto niya noon kahit nakakatakot siya, pero hindi ko ginawa kasi gusto ko rin siya at ngayon ay mahal ko na siya. Kapag nagising na siya ay talagang aamin na ako. Wala akong pakialam kung hindi niya ako naaalala, ipapaalala ko na lang sa kanya ang mga pinagsamahan namin sa nakalipas na buwan. Lumipas ang 2 buwan ngunit wala pa ring malay si Gavin pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Palagi akong narito sa tabi niya lalo pat may nalaman ako, buntis pala ako sa anak namin ni Gavin. Matagal niya na itong gusto kaya't paniguradong matutuwa siya kapag nagising siya. Si Mark, ang kaibigan ni Gavin na nasa kabilang unit lang, ang tumutulong sa akin sa pagpapatakbo ng kumpanya. Mabuti na nga lang at tinutulungan niya ako dahil kung hindi baka tuluyan nang bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan ni Gavin. Gavin, gumising ka na riyan. Hindi ba sumasakit ang likod mo? 2 buwan ka nang nakahiga sa kama. Naghilom na nga ang iba mong sugat pero wala ka pa ring malay. Baka lumaki na itong tiyan ko tapos hindi ka pa rin nagigising. Namimiss na kita, Gavin. Kailan mo ba kasi imumulat yung mga mata mo? Saad ko habang nakahawak sa kamay ni Gavin. Sumaglit lang ako kanina sa kumpanya ngunit agad din akong bumalik sa hospital para bantayan si Gavin. Tumayo ako at umupo sa tabi ni Gavin. Kinuha ko ang kanyang kamay at inilagay sa aking tiyan na may konting umbok. Magiging tatay ka na. Hinihintay ka na namin ng anak mo kaya sana lang gumising ka na, pakikiusap ko. Hinalikan ko sa noo si Gavin at muling naupo. Yumuko ako at Mark ulit na nagdasal hanggang sa maramdaman ko ang paggalaw ng kamay ni Gavin. Nung una, akala ko imahinasyon ko lang ngunit nang maglaon ay muling gumalaw ang kanyang mga kamay. Inangat ko ang aking paningin at doon nakita na gising na si Gavin. Gavin, gising ka na. Salamat at gising ka na, masaya kong sigaw habang hawak ang kanyang kamay. Ngunit agad na kumunat ang aking noo nang tignan lang ako ni Gavin, biglang nagsalubong ang kanyang kilay at inagaw sa akin ang kanyang kamay na hawak ko. Gavin, naguguluhan kong tanong. Who are you? Tanong niya. Pakiramdam ko'y biglang gumuho ang aking mundo dahil sa simpleng pagtatanong ni Gavin. Mukhang ito na ang sinasabi ng doktor. Ako si Mia Santos. Hindi mo ba ako naaalala? Naiiyak kong tanong. Tatanungin ba kita kung kilala kita? At bakit ka narito? Pwede bang umalis ka na sa kwarto ko dahil hindi naman kita kilala? Naiinis niyang tanong. Sira ulo ka ba? Hindi mo ako maalala. Ako lang naman ang secretary, personal assistant mo ng 1 taon. Oh wait, there's more. Alam mo kung ano, binuntis mo akong sira ulo ka, pagalit kong saad. I got you what? Gulat niyang tanong. Oo, bakit hindi mo rin maalala? Sa bar,
Lasing ako tapos hindi ko na maalala kung anong nangyari sa akin at nagising na lang ako na kasama ka habang katabi. Kahit may nangyari sa atin, pinilit mo akong tumira kasama ka sa kondo mo dahil iniisip mo na baka may nabuo tayo. And guess what? May nabuong ang sanggol sa sinapupunan ko. At alam mo kung ano yung nakakainis. Habang magkasama tayong dalawa, unti-unti na akong nahuhulog sa'yo. Sinubukan ko namang pigilan ngunit sadyang tranto ang puso ko dahil nahulog na sa'yo. Tapos ngayon nasasabihin mo sa akin kung sino ako, naiiyak kong tanong. Mahal mo ako, tanong niya. Obvious ba, mataray kong saad. Sabihin mo ng diretso sa akin, anya ni Gavin Magnes. Mahal kita, buong puso kong saad. Nagulat na lang ako nang bigla niyang kabigin ang aking batok at sinunggaban ng halik ang aking labi. Tumugon ako sa kanyang halik at pagkaraan ng ilang segundo, ipinagdasal kita, Mia Santos, anya. Ha, akala ko ba may amnesia ka? Naaalala mo na ba kaagad ako? Naguguluhan niyang tanong. Sino bang may sabi na may amnesia ako? Naaalala ko ang lahat, baby. Mula nang una kang nag-apply sa kumpanya ko, ang unang araw na nabighani ako sa isang babae na kahit anong pilit mo magtago sa malaking salamin ay hindi yun naging hadlang para makita ang totoo mong kagandahan, sagot ni Gavin. Pero bakit kanina? Naguguluhan kong tanong. It was just a joke, baby. Gusto ko lang malaman kung anong gagawin o sasabihin mo sa akin kapag nakita mong hindi kita maalala. Damn, it was worth it. Kailangan ko lang palang maaksidente para lang malaman mo kung anong totoo mong nararamdaman para sa akin, tatawa-tawang sagot ni Gavin. Nakakainis ka talagang lalaki ka. Halos lagutan ako ng hininga kanina nang tanungin mo ako kung sino ba ako tapos nagbibiro ka lang pala. Araw-araw ay sinisisi ko ang sarili ko kasi pakiramdam ko kasalanan kung nangyari sa'yo tapos ngayon ginawa mo pang biro. Nakakainis ka talagang lalaki ka, sigaw ko habang pinaghahampas si Gavin. Sorry na, baby. Patawarin mo na ako, pagmamakaawa niya. Kung hindi lang kita mahal, bulong ko. Mas mahal kita pati na rin si baby, anya at niyakap ako. Alam mo na buntis ako, tanong ko. Hindi pero bago ako na aksidente, sinabi sa akin ni Mark na baka raw buntis ka dahil weird ang gusto mong kainin, wika niya. Tama si Mark, Gavin. Buntis nga ako, magiging daddy ka na, nakangiti kong wika at hinalikan siya sa pisngi. Damn, I knew it. Ang galing ko talagang maka 3 points, masaya niyang sabi. At pagsusungit ko, abat nagsusungit na talaga ang mahal ko sa akin biro niya. Lumipas ang 2 linggo at tuluyan nang ang nakalabas ng hospital si Gavin. Magaling na rin siya at nakakalakad na ng maayos. Pare, maraming salamat sa pagtulong mo sa pagpapatakbo ng kumpanya ko habang alam mo na nakarete ako. Pagpapasalamat ni Gavin kay Mark. Nasa kondo na kaming dalawa ngayon at nang mabalitaan ni Mark na nakalabas na ng hospital si Gavin ay agad nang sumugod sa amin para kamustahin si Gavin. Walang anuman, pare, tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan. Mabuti na lang at nagising ka na, mababantayan mo na itong mag-ina mo, sagot ni Mark at tinuro ako. Gumiti si Gavin at nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. Ako naman ay dumiretso na sa kwarto para magpahinga. Ilang oras lang din at pumasok na si Gavin sa kwarto. Tumabi siya sa akin at yamakap habang ako'y patuloy lang sa pagbabasa ng libro. Baby, matulog na tayo, aya ni Gavin. Mauna ka na, Gavin. Tatapusin ko lang ang binabasa ko, kinikilig na kasi ako sabi ko. Baby, masama sa buntis ang nagpupuyat kaya't matulog na tayo, inis niyang wika. Mauna ka na nga, pagalit kong saad. Nagulat na lang ako nang biglang nawala ang librong hawak ko, kinuha pala ni Gavin. Inayos niya ang pagkakahiga ko at bigla akong niyakap. Good night, Amelia. I love you, bulong niya. Napailing na lang ako dahil sa ginawa ni Gavin ngunit agad din naman na yamakap sa kanya. Good night, Gavin. I love you too. Naging masaya ang pagsasama naming dalawa ni Gavin, kung minsan nagkakatampuhan dahil sa maliliit na bagay ngunit agad din namang nagkakabati. Takot kasi siya sa akin kahit na akong may kasalanan ay siya pa rin ang unang humihingi ng tawad. Saan ba kasi tayo pupunta, Gavin? Tanong ko. May suot akong blindfold at hindi ko naman alam kung anong pakana ni Gavin. Palagi niya na lang kasi akong sinusurpresa. Basta, chill ka lang dyan, baby. Tiyak na magugustuhan mo ito, bulong niya sa akin. Hindi nagtagal ay tumigil na kami at ilang sandali pa ay tinanggal niya ang suot kong blindfold. Napanganga ako dahil sa aking nakikita. Hindi ko alam kung nasan kami ngunit punong-puno ng tulips na bulaklak ang nakikita ko. And tulip is my favorite flower, lalo na ang white tulips. Ngunit mas nagulat ako nang makita ko siyang nakaluhod habang may hawak na box ng singsing. Baby, tulad ng sinabi ko sa'yo nung nasa hospital ako, unang kita ko pa lang sa'yo, nabighani na ako kaya agad kitang tinanggap sa kumpanya ko.
Araw-araw ay dinadamihan ko talaga ang trabaho mo para mag-overtime ka kasi gusto pa kitang makita at makasama ng matagal. Alam kong inis ka na sa akin pero wala kasi akong maisip na ibang paraan para mas makasama pa kita. Habang tumatagal na magkasama tayong dalawa ay mas lalo lang akong nahuhulog sa'yo. Wife material ka na kasi tapos natatagalan mo pa ang ugali ko. Amelia, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya nang may nangyari sa ating dalawa. Agad kong ginrab ang opportunity na iyon para maging akin ka na, at hindi naman ako nagkamali kasi agad kang sumama sa akin. Nagsama tayong dalawa at doon kita lubos na nakilala. Nasabi ko na lang sa sarili ko na nasa tamang babae na ako. Alam ko na kung minsan ay nahihigpitan ka na sa akin, pero ginagawa ko lang naman yun kasi ayokong mawala ka sa akin. Mahal at hindi ako makakapayag na mawala ka sa akin ang tagal-tagal kang hinintay, at ngayon nais kitang tanungin, Amelia, handa ka bang manatili sa tabi ko? Gusto mo bang makasama ako habang buhay? Will you marry me, Amelia, Anya? Tumutulo na ang luha ko at unti-unti akong tumayo. Yes, I will marry you, Gavin. Gumiti siya at isinuot sa akin ang singsing. Hinalikan niya muna ang aking kamay bago siya tumayo at hinalikan ako sa labi. Thank you so much, Amelia. I love you baby, sabi niya. I love you too, Gavin, sagot ko at hinalikan siya sa labi. Hindi rito nagtatapos ang istorya naming dalawa ni Gavin. Nagsisimula pa lang kami at sa susunod na kabanata ng aming buhay ay may mga problema pang darating sa buhay namin. Ngunit alam ko na malalampasan ko ang lahat ng iyon dahil kasama ko si Gavin. Siya ang lakas ko at ang magiging baby namin. Mahal na mahal ko silang dalawa, Waka.